Magandang hapon po sa inyong lahat at narito naman po ako at magbabalik ko pang may hatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan, maulan na hapon. Ayan. At magtatarot na naman tayo gamit ang oracle card na ito. Ayan. Ilang araw na po di siguro nakapag-post. Kaya mag-post tayo ngayon yung mga inaabangan ng ating mga followers at saka subscribers. Yan. Cut tayo mga kapatid ng tatlo. Yan. Tsaka pipili na lang tayo dito ng labing tatlong baraha na ihatid ng mga panibagong mensahe. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11, 12, 13, yun, 13 baraha mga kapatid. Unang-unang mensahe ay ito. O ikaw pala dito ay pinagpapala, you're blessed. Sa mga makakaresonate nito, may mga tao ditong pinagpala ng ating Panginoon, naging successful. Sila ay nakaahon sa hirap o binago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapala ng ating Panginoon. Ayan. Kung kayo man ay nakatanggap ng anumang blessing o anumang pagpapala, wag po ninyong kalimutang magpasalamat sa ating Panginoon at magdasal araw-araw dahil ang Panginoon po ang nagkaloob niyan sa inyo. Yan. Yan, mga kapatid. At itong pangalawa, ritual. Meron ditong iba na merong dito makaka-resonate na sa ritual na ito, o kung kayo man ay nagpa-ritual sa mga pinagkakatiwalaan ninyo manggagamot, kung ano man yung mga kamalasang nangyari sa inyo, kamalasan, sumpa, o di kaya mga malas na nangyari sa inyong buhay na ipinadaan ninyo sa ritual, o kung ano mang kulam na ginawa sa inyo at pinabaklas ninyo gamit ang ritual, ay muli po itong mga kapatid, magiging gagaling na po ang inyong sakit spiritual at mababaklas na yan sa pamamagitan ng pagritual ng inyong manggagamot. Yan mga kapatid. Pangatlo, itong amulet. Yan. Kung sino man ang merong tangan ngayon na amulet o agimat o di kaya anting-anting na galing sa inyong manggagamot bilang proteksyon ninyo, ingatan ninyo yan mga kapatid, dahil yan po ay malaking tulong po yan sa inyo, pamproteksyon sa inyong spiritual o di kaya proteksyon sa spiritual na atake ng kalaban, upang hindi po kayo basta-basta matablan ng anumang uri ng birada o spiritual na atake ng kalaban. Ang amulet po na yan ay dapat po ninyong alagaan at ituring po ninyo yung isang kumbaga isang gangdikit ninyo yan. Ituring po ninyo yan at ingatan, at wag po ninyong walain ang amulet, dahil ang amulet po ay isa pong sagradong bagay na nilikha sa apat na uri ng elemento. Dumaan ang mga amulet na yan sa apat na uri ng elemento. Unang-una mga kapatid, sa hangin, yan. Sa apoy, dinadarang yan. Sa lupa, kung paano ihulma ang mga amulet gamit ang lupa. Yan, sa tubig, kung sakaling matapos naman yung paghulma na yon, ibababad yan sa tubig. Dumaan yan sa apat na elemento. Kaya po ang amulet po ay napakasagrado po mga kapatid. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa, kasi
mahilig talaga ako mangoleksyon ng amulet bilang isang antingero o manggagamot. Ginagamit ko po talaga yung mga amulet na ito sa kabutihan at pagtulong sa kapwa. Hindi ko yung ginagamit sa kasamaan o kung anuman uring katarantaduhan na pinagagagawa ng iba. Ganito mga kapatid. Ganito. Ang bawat uri ng medalyon mga kapatid ay meron po yung mga basag na yan ay meron po yung mga kahulugan. Yan po ay mga sagrado po yan. Yung mga bagay na ng mga amulet na yan. Yan po ay hindi po basta-basta. Yung pag kayo ay may tangan na ganyan ay ingatan po ninyo at mahalin. Yan. Kung kayo ay may amulet. Ang amulet din po mga kapatid ay nagbibigay din po ng swerte. Depende po sa nagtatangan nito. Depende po sa nagtatangan. Yan. Ang amulet ay nagbibigay ng swerte din mga kapatid. Depende yan sa manggagamot na nagdadasal o nagkukonsagra ng inyong mga amulet o gamit. Yan. At saka itong pang-apat, liwanag. Ang inyong amulet mga kapatid ay nagliliwanag talaga. Kargado sa dasal yan. Yung inyong amulet talagang dinasalan ng isang manggagamot. Yan kung sino man ang inyong manggagamot ay puro putian ang ikinargang dasal niyan. Yan. Tulad ng meron kayo ngayon, amulet. Ang inyong amulet mga kapatid ay nagliliwanag. Yan. Sa mga dasal, o mga sagrado na mga idinasal dyan na mga orasyon. Yan. Sa mga nagparitual dyan, kung ano man ang inyong pinaritual, ay matatanggal na yan. Matatanggal na at mababago na ulit ang inyong buhay. Mga kapatid, wag ninyong pag kayo ay nagparitual, kalimutan na ninyo yung mga nakaraan na mga nangyari sa inyo, yung mga masalimuot, yung mga malas na yan. Kasi pag patuloy ninyo yung iniisip yung mga ganyan, na-attract ninyo yung mga negative entities o negative energy. Kaya hindi umuusad. Kailangan think positive tayo pag tayo ay mag-iisip ng mga bagay-bagay para mas lalo tayong umusad. Kasi pag puro negative kasi ang iniisip natin, malabo po kayong uusad yan. Yan. Mutya. Mayroong mga nagtatangan na mutya dyan. Ang mga mutya na yan ay may kalimitan naman sa panahon ngayon mga kapatid. Hindi naman sa naninira. Kalimitan sa nauobserbahan ko mga mutya sa social media ay kalimitan ukit. Unang-una ukit. Pangalawa mga kapatid ay man-made, gawa ng tao talaga. Bihira ka lang makakita ng mutya ngayon na legit at totoo na gawa ng ating inang kalikasan. Yan. At saka kung ako naman mga kapatid, kung ako naman ay merong mga mutya at alam ko namang totoo, ay kahit milyon pa ang bilhin sa akin kung alam kong totoo ang mutya, hindi ko ibebenta. Kasi tunay yun eh. Tignan mo yung iba dyan, sako-sakong mga mutya, kung ano-anong yung mga mutya na inaano nila. Gawa lang naman sa mga gawa ng tao, ukit, para sabing mutya, tapos ibibenta ng 4,000, 5,000, ay hindi na makatarungan yan. Panluloko na yan mga kapatid, panluloko na. Dati mangmang ako sa mga ganyan nung baguhan pala ako sa spiritual, mangmang pa lang ako sa ganyang mga bagay. Nauuto pa ako dati sa mga mutya-mutya, pero sa ngayon ay hindi na. Mas gusto ko pang mangolekta ng amulet, kasi ang amulet talaga ay mas sagrado talaga ang amulet. Yan. Sagrado ang amulet. Yan ang gusto kong itangan, gawing koleksyon. Yan. Ay mutya ngayon, bihira ka lang makakahanap ng mga mutya ngayon na totoo. At kung may mutya man kayo na totoo, ay ingatan din po ninyo. At lagi po ninyong dadasalan, ibabad po ninyo sa tubig na nanggaling sa bukal o ilog na umaagos para mabuhay po ang bisa niyan. At yung mga ibang mutya ay ibabad po ninyo sa gatas. Yan.
Ganon mga kapatid. Dapat kung kayo may mga mutya, dapat may pinapakain kayo dyan. May mga tubig kayo na galing sa bukal o di kaya sa ilog na para mabuhay yung ganyan. Kasi kalikasan yan eh. Yan yung mga nagbibigay ng lakas sa inyong mga mutya. Papeles. Itong papeles na ito mga kapatid ay kung ano man ang mga papeles na inilalakad ninyo ngayon o di kaya nilalakad, inaasikaso, kung lupa man yan, kung yan ay titulo ng properties ninyo, bahay o kung ano mang ari-arian na papeles na yan, ay maaprubahan po ninyo, aaprubahan ito mga kapatid. At saka kung ito ay naaprubahan man, ay itago po ninyo ang mga mahalagang bagay na mga papeles na ito dahil maaring pwede po itong pagka-interesan ng iba pag nalaman nila o saan mo nilagay itong papeles na ito. Kaya mag-ingat po, dapat po itago at ingatan ang inyong mga mahalagang dokumento. Yan. Matanda. Itong matanda na ito ay isa. Ito sa mga taong sumusuporta sa iyo, lola mo, lolo mo, mga malalapit sa iyo na mga matatanda. Yan, mga tiyahin mo, yung kapatid ng lolo mo, kapatid ng lola mo. Isa ito sa mga sumusuporta sa iyo, mga kapatid. Mahal na mahal ka nitong mahal na mahal ka ng mga ito. Yan. Travel. Ayan, meron ditong makakapag-travel o nakapag-travel na o nagbakasyon man o pupuntang ibang bansa, pupunta sa Boracay, pupunta sa Palawan, pupunta sa kung saan na mga bakasyonan para matanggal ang inyong stress. Yan. May mga tao dito na magta-travel o mga ibang bayan upang magtrabaho. Yan. Kaibigan, mag-ingat ka dito sa kaibigan ninyo. Kung sino man ang inyong kaibigan o pagkakatiwalaan ninyo sa ngayon o darating man ito, mag-ingat kayo dito mga kapatid. Dahil at wag po kayo basta-basta mag-share o mag-open ng inyong mga sikreto o mga problema ninyo sa buhay. Dahil pag kayo ay hindi nagkaunawaan nito, gagamitin lahat yan ng mga problema mo o sikreto mo laban sa iyo. Gagamitin niya yan, gagamitin niya ang kinikwento mo sa iyo sa pamamagitan ng paninira sa ibang tao. Kaya mag-ingat ka dito sa kaibigan mo. Kaya hindi lahat ng kaibigan sa ating paligid ay totoo. Kaya dapat mag-ingat. Yan. Isa din ito, abusado din. Itong kaibigan mo ay meron talagang abusado. May pagka-abusado din ang ugali. Gusto niya, siya lang yung kabig ng kabig, siya lang yung gustong parang ano yan mga kapatid, yung dito niyan sa amin, makinabang. Parang siya lang gustong makinabang sa mga pinaghirapan mo, sa mga parang siya lang gustong makinabang sa mga libre. Yan, abusado ito. Kaya pag alam mong iba yung kinikilos nito, layuan mo ito. Dahil habang tumatagal at napapalapit ang loob mo sa kanya, aabusuhin ka nito. Yan. O kuweba. Sa kuweba na ito, mas maganda mga kapatid pag nag-hiking kayo o pumunta kayo sa mga bundok, sa mga kuweba. Meron din dito mga kapatid na isang kuweba talaga na masarap puntahan sa parang sa mga banahaw ba yan? Yan po ay dinadayo talaga ng mga manggagamot o mga taong nagdidiboto sa mga ganyan. Kasi ang kuweba po ay isa pong uri ng gawa ng kalikasan. Yan, marami din po ang mga nananahang mga elemento diyan o engkanto sa kuweba, mga kapatid. Yan. Pagpasensya ninyo mga kapatid at sobrang lakas po ng ulan dito at naisipan ko pong mag-vlog para may maipost ako sa aking YouTube at saka sa Facebook page. Fortune teller o manghuhula. Isa dito sa makakapanood nito ang gustong maging isang katulad ko na mga
natuto na rin sa pag-fortune teller o sa panghuhula. Meron ditong nag-aaral kung paano ang panghuhula, mga kapatid. Gusto ditong pag-aralan ng taong may mga taong gustong mag-aral dito kung paano manghula. Yan. At sa mga nagtatanong sa akin, mga kapatid, kung paano daw po ako naging isang tarot trader, napakadami ko rin pong pinagdaanan, mga kapatid, bago ako naging isang ganap na ganito. Yan. Ako dati, mga kapatid, ay napakarami kong pinag-aralan. Nagumpisa ako sa orasyon. Pangalawa, nagumpisa ako sa pagiging nagumpisa na ako sa maherbal. Yan. Nag-aaral ako sa paglulunas ng anumang uri ng sakit sa kulam, mga halamang gamot, pinag-aralan ko yan. At saka itong tarot card na ito. Yan, sa awa naman ng Panginoon, may mga client din naman na sumusuporta sa akin at mga nagpapareading sa akin. Napakalaking tulong na rin po, mga kapatid, na kayo ay nagpapareading sa akin, na kahit papano ay unti-unti ko pong natutupad yung mga aking mga gusto na kayo ay matulungan. Yan naman po ang aking gustong laging hiling, na kayo ay matulungan sa pamamagitan ng pagtatarot. Yan. At kung kayo ay may katanungan, mag-PM lang kayo sa akin, basta hindi ako busy, magre-reply ako sa inyo. At sa mga natambakan yung message dyan, ay pagpasensyahan ninyo po ako, mga kapatid, sapagkat doble-doble din po ang aking schedule sa pagtataro. Itong santo ninyo, yan. Kung kayo man ay may tangan dyan na santo ninyo sa inyong bahay, sa inyong sala, ay pwede naman ninyong sabitan yan ng tinatawag na yung mga sampagita. Yan, yung santo ninyo. Ang santo ninyo din, mga kapatid, ay ang pula na santo ninyo, yung damit na pula, ay maganda yan pamproteksyon sa pamilya. Pero ang green po, mga kapatid, maganda yan ilagay sa altar sa inyong negosyo o tindahan o grocery store. Yan po ay humahatak po yan ng swerte o swerte o pagpapala sa inyong negosyo. Lalo't lalo na kung yan ay yan po ay sasabayan ninyo ng pagpapausok ng incense stick para maakit ninyo ang inyong customer. Yan lamang po, mga kapatid, ang aking mensahe sa ngayon, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.